estudyante. Di po ba pag tayo ay nagtuturo, hindi naman natin sila most commonly pinapaghawak ng TR, hindi natin sila pinaghahawak ng CBC. But instead, ano po yung nakikita nila? CBLM. So, ibig sabihin, itong CLM natin na to is one of the parts ng CBC wherein ini-incorporate natin yung learning activities at hinihimay natin yung per learning outcome na to for us to thoroughly analysis ano ba yung laman. Ano yung laman ng kada learning outcome na meron tayo. So, kung yung 21st century po ay naka-attend na kayo, ano po yung dinil natin competencies doon? Is it the basic, the common, or the core? Anong competencies po yung pinag-apply natin ng 21st nung kayo po yung nag-attend? Basic competencies. Thank you, sir. Okay, so si basic, dito kay CLM, we will be dealing with the common and the core. Okay? So si common and core naman yung hihimayin natin, then yun yung a-apply natin ng development ng CLM. Okay, so kung medyo advanced po kayo bahagya mag-isip at nakikita niyo po yung ating takbo na topic natin, baka napapaisip na po kayo, naku, yung core ng aming qualification or yung common ng aming qualification, siyam yung core. For example lang po paano yan? Hindi naman core ang pinag-usa COC, yes? Per LO. Ang dami. Okay? Huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po natin pahihirapan ng isa't isa. At gusto ko po, bago po matapos yung training natin na to, kagaya po na nabanggit nila PD kanina, maintindihan niyo po siya thoroughly. Kaya ang gagawin po natin later on, para po mas maging encouraging po sa inyo, ang pipiliin nyo lang po, isang LO lang. Aanin ko po yung 10 LO, kung hindi nyo naman naintindihan. Oo, di po ba? Aanin natin yung kompleto mo nga, common to core. Ang problema, hindi naman alam kung naintindihan po ninyo. Okay? So later on, mas further po natin di-discuss yan, but for the information of everyone, as early as now, yun po yung gagawin natin for this training program. Hindi tayo magde-develop ng isang buong CLM. Baka kung magde-develop po tayo dito, abutin po siya ng hindi lang 1 week of training. Kasi hindi po isang upuan ng CLM. Ang CLM po ay binubuo ng ilang trainers. Hindi lang siya one-man team. Kasi mamaya po, pag pinakita ko po sa inyo yung template ng CLM, yung pinaka-matrix natin, makikita niyo po na hindi siya basta development lang. We have to brainstorm with other trainers na may kinalaman doon sa qualification po na yan. Okay? Next, consider STEM knowledge and STEM skills. Mamaya po, bibigyan ko po kayo ng ilang example, kagaya nga po na nabanggit natin kanina, for us to teach effectively ano ba yung gusto natin iturang topic or a certain content through example. So later on, papakita ko po sa inyo yung ilan sa mga halimbawa ng paano po natin na-apply yung STEM knowledge and STEM skills sa Tibet or sa way kung paano po tayo magtuturo ng iba't iba nating qualification. Okay? So, yung CLM po na yun, through the CLM, yun na po yung sasagot ng contextualization na nare-require sa atin. So, pag na-develop natin yung CLM, yun na po yung requirement na sasama natin sa Red Book upon registration ng isang program. Okay? Alright. So, ito po yung tinatawag natin na STEM in Tibet, distributed po ng ILO, or the International Labor Organization, wherein nung nag-require tayo ng STEM sa Tibet, syempre kailangan meron tayong reference. Kagaya po nung kayo ay nag-training sa 21st, meron din po tayo magiging basis or magiging reference for the development of the CLM and part of the STEM in Tibet. Okay? So, bakit po ba natin gustong i-integrate yung tinatawag natin na curriculum sa training delivery ng ating program? Definitely, ano po yung ibang reason? Later on, di-discuss po natin. Okay. Kung makikita po natin dito sa table po na ito, okay, we want to enlighten each and every participant dito po sa ating hall na through this capability building program, yung 21st century skills po, dito po sa area natin na to,
Okay? Are not different, not too different to system competencies. Okay? Kasi kung papansin niyo po dito, sorry, medyo maliit lang po. Dito sa 21st century skills na nakikita natin, hindi po siya nagkakalayo dun sa STEM competencies. Meron pa ba dito hindi naka-attend ng 21st century na training? Lahat po naka-attend na. So definitely, kung mapapansin niyo po yung ating table, these 21st century skills, ito po, are just somewhat similar dun sa STEM competencies on this side. So for example, yung communication na 21st century skill, meron siyang kapantay na STEM competencies in which communication din siya. Okay? Yung collaboration and teamwork, sa STEM competencies naman is collaboration, organizational literacy. Okay? Then critical thinking and problem solving, sa STEM competencies, critical thinking, problem solving din. So, and many competencies pa na applicable kay STEM competencies. Okay? So, I hope this illustration will somehow portray na wala silang difference. Kumbaga hindi tayo masyadong mahihirapan maka-adapt doon sa pagde-develop ng CLM in terms of incorporating it with the STEM competencies. Okay? So, yung ibibigay ko po later on na STEM Integrate na curriculum guide will be giving each and every participant dito po sa ating hall ng aid. Aid in a sense na ano lang siya, tulong. Tulong for us to be familiar. Ano po ba yung mga STEM competencies na kailangan nating i-include sa mga learning materials. Okay. Ano po ba yung mga goals ng STEM sa Tibet? Bakit po ba natin pinipilit na isiksek na bakit ba yung STEM na yan ni-incorporate pa natin sa Tibet? So first reason is employability. Hindi naman po tayo nagtuturo para lang maging estudyante sila habang buhay. Tama po? Ano po ba sila after nila gumraduate? Sila ay nakatulog na yata. Mukhang may natutulog na yata nakadilat dito. Ano pong ina-expect natin sa kanila after nilang gumraduate? Yes, be employed. Thank you po. Siyempre, yun yung ultimate goal. Useless yung magiging learnings nila after they graduate if hindi sila ma-employ. Kasi hindi naman po, kumbaga, ma-assess sila, ma-certified sila. Ang tanong, ang big question mark, sila ba ay employed? So yun yung una natin kailangang i-consider. Bakit ba natin kailangang isipin na bakit kailangan system? Kasi una, employability, if sila po ay hindi sila ready sa, actually, fourth industrial revolution na nga tayo sa ngayon, fourth IR na. If hindi sila sanay gumamit ng PowerPoint presentation, ng mga Canva na ginagawa po ninyo, paano sila makakapag-create ng kanilang mga presentation? Right? So, that's the first goal. Bakit natin kailangan i-incorporate system? Kasi yung employability ng ating mga graduates will somehow be subjected kung bakit natin kailangan siyang i-incorporate with STEM. Okay? Kasi kailangan para maging ready sila, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, we are equipping each and every trainer dito sa Bulacan or even in other region or in other provinces. Para yung matututunan po ninyo, yun yung ituturo ninyo sa inyo, mga trainees. Di ba naniniwala po tayo na we cannot share what we do not have. Di po ba? So, kung di natin kayang gumawa ng PowerPoint, di natin kayang gumawa sa MS Word, di natin kayang mag-upload ng picture, for example, sa Facebook and everything, di natin sa kanila kayang ituro yun. Okay? Kasi kailangan natin siya talaga sa ngayon. It's not a need, it's not want na po sa ngayon eh. Hindi na siya luxury. It's a need na po. Okay? The second one is proactive citizenship. Ano kaya ibig sabihin po nito? Proactive, ano po sir?
Yung understanding kasi when someone is proactive, one who can contribute or one who makes things happen rather than reacting in a certain situation or really reacting in a certain situation. All right. Thank you very much, sir. That's very a wonderful question. That's a very wonderful answer. Proactive. Sabi nga ni sir, that is a way of responding. Okay, paano ba yung magiging response mo sa galaw ng mundo sa ngayon? Okay, how will you be a contributing citizen to this country? Ano ba yung, tayo nga po, matanong po natin sa mga sarili natin, ano ba yung na-contribute ko dito sa bansa? How about yung mga graduates po natin? Ano yung nako-contribute? Ano kaya yung ma-contribute nila? Di po ba? We as trainers, we are somehow expected na tayo po yung mag-guide, tayo po yung magiging means para maturo natin sa kanila ano po ba yung magiging responsibilities ko bilang isang mamamayang Pilipino. Okay? Ano po ba yung magiging means para maging kapakipakinabang sila sa society? So that's definitely the definition of proactive citizenship. Okay? Next goal is what we call the human flourishing. Ano kaya po itong ibig sabihin ng human flourishing? Innovations. Yes, thank you po. Innovations. What else? Alright, continuous development. Ibig sabihin medyo mataas to highest form of self-actualization to. In which, ibig sabihin natin, paano ka ba makakasurvive? Ito about survival na siya. About survival and how to prosper your personality or your characteristic as a human being. So yung una, sinasabi natin employability, siguro sabihin natin na may iba naman na nakaka-survive na hindi employed. Sige. How about sa proactive citizenship? O kahit wala akong silbi sa lipunan, okay lang. How about sa human flourishing? Ang tinatanong natin dito is, paano ba ako makaka-survive? Pag sinabi kasi natin survive, yes, capabilities at the same time, between parang between life and death siya. Na between life and death situation na paano ka ba makaka-survive dito sa mundong ibabaw na lahat may cellphone, kaya na nilang mag-Facebook, kaya nilang mag-create ng mga digital materials like the PowerPoint presentation, etc. And yet ikaw, bilang ikaw ay isang trainer, medyo hindi ka pa nakakasabay. So lahat tayo, we should not resist change. Kasi si change talaga, gradual talaga siya. Inevitable. Okay? So ibig sabihin, hindi na natin siya may iwasan. So, hindi pa po uli ang lahat. We can adapt. Okay? Pwede tayong matuto. And syempre, let's be open. At huwag po natin i-resist ang change. So, itong ilang goals po na to are only part of the STEM competencies na ini-incorporate or i-incorporate po natin sa ating mga programs. Okay. So, ano po ba yung CLM development process na somehow ituturo natin? So, ito pong learning session natin is just a learning session, as I've said earlier, na hindi po natin i-require na kayo ay mag-develop ng isang buong CLM. Okay? Later on, magbibigay po ako ng instruction, ano po ba yung gagawin ninyo, ano po yung mga resources na kailangan nyo i-download or hanapin, para po kayo makapag-develop ng isang CLM. So sabi po natin dito, step 1 is gather necessary inputs. So syempre step 1, kailangan kunin mo muna lahat ng rekado. Kailangan ko ng resources like kunyari, ikaw magluluto, bawang, sibuyas, meat. Ano po? Okay. So, first things first, kailangan talaga gather mo lahat ng resources. So, dito sa CLM, ano daw yung mga resources na kakailanganin natin? We have the training regulation, kung ito ay WTR program, kung ito naman ay NDRCS or the competency standards, CBC. Yan, CBC na kakailanganin natin, especially sa development natin ng CLM.
And kung meron tayong mga standards, task analysis, CLM committee. Okay? Kung makikita niyo po, may CLM committee. Kasi kagaya po ng sabi ko kanina, hindi ito gawain ng isang trainer lang. So, huwag niyo naman po i-insist sa inyong mga respective administrators. Kumbaga, i-explain niyo po sa kanila. Bakit po ninyo kailangan mag-create or mag-develop ng isang committee who will be developing the CLM. Kasi kung si trainer po ang gagawa, syempre magiging part po kayo nun. Pero, hindi ibig sabihin na kayo lang po yung gagawa. May mga experts po kayong, for example, i-invite or magiging member para makonsult nyo po yung CLM. Okay? So that's the first step. How about the second step? Fill in the necessary information in the CLM template. So syempre, meron po tayong mahiwagang template na later on ay